do you do with your money? Di, bata ka pa lang, kumikita ka na. Yeah. So ano ang pinlano for your finances? Alam mo, nung araw kasi, may mga nagmamanage sa akin, may manager ako. Hindi ko naman alam kung saan napupunta ang pera ko. Tsaka, nung bata ako, maliit lang ang sweldo ko. Unang pelikula ko through this lead, 700 pesos yung sweldo ko. Okay. So, kung ikukumpara mo sa income ngayon o yung sweldo ng mga artista, maliit lang yung income ko noon. Pero, sumusweldo na ako. Pero hindi ko inahawakan yung pera ko. Sila mama ko, and then yung manager ko, and then may accountant daw ako. Pero alam ko kasi ang daming binibili ng mga bahay, bumili ako ng farm, ilang bahay yung nabili. So, that time I was feeling comfortable, para bang may pinupuntahan yung pera ko. Oo. So, syempre, gina-guide ka rin ng parents mo, no? Oo, yun pala na magic. Nawala. Nawala? I don't know. What Oo. happened? Mismanagement kasi Really? nag-produce ako ng 5 pelikula, and then naglo-loan sa bangko pag bibili ka ng bahay. Yung pala pag nag-loan ka, yung mga kontrata, ingat po kayo, may mga one-liner yan. Na doon ako pala naiipit sa mga one-liner na if, let's say, halimbawa hindi mo alam, kasi naman hindi ko rin naman talaga naiintindihan pa, na pag hindi ka nakabayad in those years, in tong kontrata, 10% ang dagdag, ganun, naipit ako. Pati sa BIR, pati yung VS Films ko nung pinroduce, hindi ko alam na ang nasa lata na pala ng pelikula ko, bato. So habang umiikot yung pelikula ko, kumikita, wala akong kinikita kasi akala ko nandun yung master copy, bato pala yung nandun. Ay, bago ako nagising, lahat, ari-arian ko, wala na. Pati yung bahay tinitirang ko, may utang. May kaso pa ako sa BIR. Frozen yung ano ko, yung bangko ko. That was isa sa malaking challenge sa buhay ko. Pero pinagdaanan mo, nalagpasan mo rin. Yeah. And when that happened, would you believe I was pregnant with Lucky? Wow. Yes. So I was thinking, paano ko babayaran lahat to? Wala na akong ari-ari, wala na yung farm ko, 4 na bahay ko, tinitirang ko, may utang. Ito lang, 2 tao lang ang tumulong sa akin. Si Marichu Maceda, Manay Ichu, kilala siya, and Attorney Espiridion Laksa. Wala. What happened was, tinatakbuhan ko yung problema ko, pero maluka-luka ako noon. Isa lang ang sinabi sa akin, the more tatakbuhan mo yung mga problema mo, V, lalong gagrabe yan. Harapin mo na. Harapin mo na. And I was pregnant with Lucky. And malay ko kung tanggapin pa ako ng tao uli. May asawa na ako at manganganak na ako. Ano pa yung oportunidad ko sa showbiz? Tanggapin pa ba ako kaya? Paano ko re-recover? Paano ko babayaran to? But I prayed for it. It's just a matter of acceptance. Tinanggap ko. And then, kinausap nila yung 2 kong producer. Mother Lily for Regal and Viva for Boss Vic. Kumuha ko ng kontrata sa kanila ng tigwa 8 pelikula na walang na 8 pelikula na not a single centavo will go to my palm, sa akin. Kasi lahat ng susweldohin ko diretso sa bangko, restructure ng loan. So doon lahat napunta yung pera ko, lahat. Nagtatrabaho ko saradong mata na wala akong nahawakang pera. And then, tumanggap ako ng TV show para kahit paano meron akong income. Tinanggap ko yung VIP. Yung VIP ginagawa every Sunday. Wow! And Sunday Big ano yan, big hit yan. Yeah, and Sunday is family day. Nag-suffer yung personal life ko. Kasi, yun, parang wala ka ng time sa pamilya. And you know, gaya si Lucky ay lucky kasi after all giving birth to him, I was able to recover. I was able to survive. Doon ko tinanggap lahat yung Grand Slam, box office queen, lahat. That's why siya lucky. Vilma Santos! Para sa Dahil Tagahatid ng trofeo para sa pinakamahusay na aktres ng taon. To the public, maraming salamat po sa inyo. Sa taos-puso po ako nagpapasalamat sa ika-6 na karangalang ibinigay nyo sa akin. Mabuhay po kayo. Kaya siya lucky. When I gave birth to him, naka-recover ako 200%. Oo. And then, I've learned my lessons. Natuto na akong hawakan yung finances ko. Yung tawag nga expensive education. Right. I had to experience that literally back to zero financially
bago ako natuto humawak ng pera. Oo. Ngayon, marunong na ako humawak ng pera. Oh, hindi mo na pinapakawalan. Marunong ko na kung saan ko siya ilalagay. Oo, di ba? Oo, kung saan ko siya gagastahin at saan ko siya save. And paano ko naman siya gagamitin din para naman to compensate sa pinaghihirapan ko. You know, Correct. diba? Wow, I remember that Grand Slam moment. Di ba relasyon? Yes. Relasyon. Okay. Relasyon was my first movie after giving birth to Lucky. Alam ko mahal mo pa rin ako. Pero parang... Emil, bakit parang hindi mo maipakita? Parang pinipigil mo. That was the movie that gave me my Grand Slam Oo. awards. Wow. yun. What was so special about relasyon, tingin mo? Well, Performance mo talaga. yeah, sa akin challenging yun kasi ang role ko lagi, it's either the wife, the girlfriend. Ishmael Bernal yan. It's Ishmael Bernal movie yan. So, and Christopher De Leon pa yung ano ko, team, love Yes. team ko dyan. And the movie was really magandang pagkagawa. And I was so inspired when I was doing it because yun yung gawa ko uli ng pelikula after giving birth. So that was after my yung utang-utang na naka-recover. Oo, ang saya ng buhay ng mga panahon na yon after all the problems. Masaya pag nalagpasan mo na ako, Oo, Rina, pero oo. habang nandun ka, parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Alam mo yung para bang, doon mo lang malalaman na may pag-asa pa ba? You know, yung ganun. Yes, yes. And I've oo. learned my lessons. Tomorrow is another day. Yun ba, Don't lose yun ba hope. yung takeaway mo? Kasi ang tagal nung period na yon, medyo matagal Yes. din. 16 movies. Yes. Oh. It took me a while. It took me a while to recover. At saka makasurvive uli para masabi ko na komportable na ako uli. So what's the lesson? You know, sometimes, like in my case, darating at darating ang challenges sa buhay. Wala naman perpekto. Pero kung minsan may mga challenges na wala kang choice but to accept it. Accept it, and then at the same time, try to work on it kung anong solusyon. But always remember na this is not the end. Ako, akala ko the end na eh. Kasi pati buntis ako, tanggapin pa ba ako ng publiko? Tinanggap ko uli, mas grabe pa. So there's still hope, and I still believe that tomorrow is another day. Life's award to you.